Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Sorry Han, pero parang hindi ko kayang gawin yung sinasabi mo. Malambing na pagtanggi ni Laura sa kanyang 53 years old na mister. Sige na Han, subukan lang natin. Manunod lang naman sila eh. Pagpilit pa ng pilyong mister sa mistisang misis. Sa 2 taon nilang magkasama bilang mag-asawa, hindi akalain ni Laura na unti-unting lumilitaw ang kapilyuhan ng mister, lalo na pagdating sa kama. Hindi makontento ang lalaki. Gusto nitong sumubok ng mga bagay-bagay na sa tingin niya ay makakadagdag ng init ng kanilang pagsasama. Sige Han, basta isang beses lang ha. Hindi sigurado si Laura sa sagot, pero wala na siyang magagawa pa. Malaki ang utang na loob niya sa asawa. Ayaw man niya ay kailangan niya itong gawin para sa ikakasaya nito. Maganda si Laura. Malapor sila na ang kutis at maganda ang korte ng katawan. Nasa 5'6" ang height. Si Laura yung babae na hindi basta-basta maaabot at mapapangasawa ng ordinaryong lalaki lang. Siya yung tipo ng babae na complete package na ng pagiging misis. Mabait, maasikaso at higit sa lahat, hindi nakakasawa sa kama dahil sa nakakaakit nitong kagandahan. Sa edad na 24 ay nasungkit si Laura ng retiradong seaman na si Jason. Hiwalay sa unang asawa ang may edad ng seaman. Hindi kagwapuhan ng lalaki at hindi rin ganoon katikas. Kung hindi nga lang tumapera, ay baka hindi siya papansinin ng mga simpleng kababaihan na dumadaan sa lansangan. Halos 1 taon na nanligaw si Jason sa kanyang mistisang misis. Noong una ay ayaw talaga sa kanya ni Laura dahil hindi naman mukhang pera ang babae. Nataon lang na nagkasakit ang ina ni Laura na kinailangan ng malaking pera para sa isang operasyon ng panahon na yun. Kumapit sa patalim si Laura. Napilitan siyang sagutin ang may edad niyang mister para matulungan siya nito sa pinansyal. Sa kabutihang palad, gumaling ang nanay ni Laura dahil sa perang binigay ni Jason. Mabait din naman si Jason. Sweet sa babae at kahit nung minsan na nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan ni Laura, ay hindi niya isinumbat ang perang binibigay niya sa babae. Kaya naman nung biglang mag-propose ng kasal si Jason, pinakasalan siya agad ni Laura. Dito ay unti-unting napamahal si Laura sa kanyang mister. Hanggang sa matuklasan nga ni Laura na may tinatagong kapilyuhan ang kanyang asawa. Nais kasi ni Jason na ipanood sa mga kaibigan niya kung paano niya pagsawaan ang misis sa kama. Nga palahan, ilan ba silang manunood? Hindi ba nakakahiya yun? Huwag na lang kaya, saad ni Laura. Nakayakap ito sa mister habang nakahiga sila sa kailaliman ng gabi. Tatlo lang sila Han, huwag kang mag-alala. Hindi naman nakakahiya yung gagawin natin Han. Sa una ka lang maiilang pero masasanay ka rin. Sa katunayan, gusto nga kitang ipagmalaki sa mga kaibigan ko kaya ako naisip to. Baka nga mamatay sila sa inggit eh. Pil yung tugon ni Jason sabay halik sa noo ng magandang misis. Tsaka huwag kang kakabahan dyan Han. Kahit anong mangyari, asawa kita. Gusto ko lang naman ipakita sa mga kaibigan ko kung gaano ako kaswerte sa'yo. Dagdag pa ng nahihibang na mister. Hindi na nakasagot pa si Laura sa katuwiran ng mister. Napapikit na lang to sa antok. Pero kung siya ang tatanungin, ayaw niya ang pantasyang yun ni Jason. Linggo ng umaga. Maagang nagising si Laura dahil may usapan sila ng bading niyang kaibigan. Gusto kasi niyang magpasalon muna. Matagal-tagal na rin kasi siyang hindi nagpapaayos at nagpapaganda dahil sa tingin ni Laura ay hindi naman to kailangan dahil lagi lang siyang nasa bahay.
Pero iba ang sitwasyon niya ngayon. Kailangan niyang magpaganda para sa mabarkada ng kanyang mister na maswerteng makakasaksi kung paano siya dalhin ng sariling asawa sa rurok. Bago tumayo sa higaan si Laura, ay humalik muna ito sa pisngi ng asawa na mahimbing pa ang tulog ng oras na yun. Kahit malaking kabaliwan ang naisip ni Jason, ay asawa niya pa rin to na kailangan niyang intindihin at mahalin. Pagkatapos ipaghanda ng almusal ang mister, ay naligo na si Laura at nagbihis. Naka-casual na dress lang ang suot niya nang lumabas ng bahay. Mainit kasi ang panahon. Matapos i-warm up ang kotse niya, ay agad na rin siyang umalis. Mag-alas 8 ng umaga na nang makaalis sa pangmayamang subdivision ang mistisang misis. Halos 1 oras din ang biniyahe ni Laura papunta sa bahay ng kaibigang Becky na si Billy. Pagdating sa mismong bahay ng bading ay pinagbuksan siya agad nito ng gate. Mayaman din ang Becky, katulad ng kanyang mister. Naging kaklose ito ni Laura dahil na rin sa impluwensya ng kanyang asawa. Sa mismong loob ng malaking bahay ay may nakalaan na kwarto para sa salon. Nataon kasi na linggo, kaya sa bahay lang siya aayusan ng bading. Ano? Kumusta naman ang buhay may asawa, sis? Tanong ni Billy habang sinusuklay ang likurang buhok ni Laura. Nakaharap sa malawak na salamin ang magandang misis habang nakaupo. Eto, medyo bored. Buti na lang lagi akong may dilig. Biro naman ni Laura kay Billy para inggitin to. May pagkapilya rin tinatago si Laura. Sa totoo lang, ang tipo niyang lalaki noong dalaga pa siya ay gwapo at may maipagmamalaki rin sa kama. Naku, wag mo akong inggitin, Laura. Sa edad ni Jason, alam kong di na siya tumatagal, no? Pangaasar ng bading. Sa isip-isip ni Laura ay parang napahiya siya. Totoo ang biro sa kanya ni Billy. Minsan nga talaga ay lagi itong bitin sa mister, lalo na kapag sinusumpong ang mahinang tuhod nito. Hindi naman masisisi ni Laura ang asawa dahil medyo may katandaan na rin to kumpara sa kanya na 26 years old pa lamang. Hindi inaabot pa nga siya ng madaling araw sa akin eh. Pagsisinungaling ni Laura sa kaibigan. Ay wow, kung ganoon. So kailan niyo balak makabibi ni Jason? Naku, tumatanda ng mister mo, no? Baka mamaya kapusin na yan. Pangasar palalo ni Billy. Ewan ko pa nga kay Jason. Mukhang wala pang balak. Habang nag-uusap ay patuloy inaayusan ni Billy ang magandang misis. Parang wala pa ring pinagbago ang katawan ni Laura. Parang dalaga. Makinis pa rin, gaya nung huli niya itong inayusan bago maikasal. Mabilis na ayusan ni Billy ang magandang may bahay. Sa totoo lang, madali lang ayusan si Laura dahil meron na tong natural na ganda noon pa man. Mag-aalas 2 pa lang ay tapos nang magpasaluan si Laura. Dahil napaaga silang natapos ay inaya muna ni Billy na uminom si Laura bago umuwi. Agad namang tumawag sa phone si Laura para magpaalam sa mister na malilito dahil mapapainom ng kaunti kasama si Billy. Wala naman naging problema doon kay Jason dahil nasa bahay lang naman si Laura ng kaibigan. Napasarap ang inuman at kwentuhan ng dalawa. Sari-saring kwento ng buhay nila ang kanilang tinalakay. Hanggang sa di nila namalayan na naparami na sila ng nainom na alak. Inabot na sila ng alas 6 ng gabi. Hilong-hilo si Laura. Ngayon lang ulit siya nalasing ng ganito. Sis, ano dito ka na matulog? Baka madisgrasya ka pa sa daan kung pipilitin mong umuwi. Mungkahin ni Billy kay Laura. Wala nang nagawa si Laura. Hilong-hilo pa siya ng oras na yun, kaya pumayag na lang siya na doon na lang matulog at magpagabi sa kaibigan. Tumawag siya sa mister para muling magpaalam. Hello, Han? Baka dito na ako matulog kay Billy. Napasobra inom namin eh. Naku, Han, sure ka? Baka gusto mo sunduin na lang kita. Sabi naman ni Jason sa misis. Naku, wag na, Han. 1 oras din mahigit ang biyahe. Tsaka may iiwan tong kotse ko kapag sinundo mo ko, no? O sige, Han.
Nga pala, bukas na yung sinasabi kong pag-imbita sa mga kaibigan ko para, alam mo na, para manood sa atin. Naku, nahiya pa sila. Sabihin mo sa kanila, boring kung manunood lang sila sa atin. Baka gusto nilang sumali. May katotohanan ng biro ni Laura sa asawa. Lasing kasi to kaya nasasabi niya ang bagay na yun. Alam din naman ni Jason na lasing lang ang asawa, kaya nasabi nito ang mga bagay na yun. Pero yun talaga ang balak niya nung una pa lang. Nagsinungaling lang siya kay Laura. Dahil ang totoong gusto niya ay ang ipaubaya ang asawa sa mga barkada niyang seaman. Ayaw niya tong sabihin kay Laura kasi paniguradong hindi ito papayag. Matapos ibaba ang telepono, dumiretso na agad si Laura sa guest room para makatulog na. Alam niya sa sarili niya na di niya kayang magmaneho ng lasing. Pero imbis na makatulog pagkahiga, ay parang hindi siya mapakali. Parang gusto niya ng lambing na mister. Namiss niya to at parang hinahanap-hanap niya ang haplos ni Jason. Pinalipas ni Laura ang 15 minutes para humupa kaunti ang pagkahilo, tsaka bumangon sa pagkakahiga. Medyo hilo pa siya nang lumabas ng guest room hanggang mapunta siya sa pintuan ng bahay palabas. Hindi na siya nagpaalam pa sa kaibigang bading. Baka hindi siya nito payagang umuwi. Agad niyang pinuntahan ang kanyang kotse tsaka pinaandar to. Pero pagkaon niya sa susi, ayaw umandar ng kotse. Ilang beses pa niya itong sinubukang paandarin pero ayaw talaga. Hinala niya baka nadiskarga ang baterya nito. Sinubukang tawagan ni Laura ang mister pero hindi ito sumasagot. Sa isip niya ay baka nakatulog na ng maaga ang mister. Dali-daling lumabas ng kotse si Laura at naglakad na lang palabas ng gate. Dito ay nagantay siya ng masasakyan. Kahit ano, basta pwede niyang bayaran para lang makauwi siya sa bahay nila. Desperado na siya sa oras na yun dahil hindi talaga siya mapakali. Ito ang epekto ng alak kay Laura simula nung mag-asawa siya. Hinahanap-hanap ng katawan niya ang pagpapakasasa sa kama. Mga 5 minuto ang lumipas nang dumaan ang isang di kagandahang tricycle. Luma na to, halos kalawang na rin ang mga gilid ito. Nang tumapad sa kanya ang driver nito, ay pansin agad ni Laura ang kagupuhan nito. Moreno at fit ang pangangatawan na medyo maskulado. "Ma'am, saan po tayo?" Tanong ng binata sa medyo nahihilo pa ring ginang. "Sa papuntang subdivision namin, kuya." Sinabi ni Laura ang daan at kung saan ang lugar. Napangiti ng palihim si Laura. Parang may naisip itong kalokohan sa binata. "Ma'am, ang layo nun. Tsaka madilim mo yung dadaanan nating lugar. Okay lang ba sa inyo?" Tanong ulit ang binata. "Oo naman." "Magkano ba, kuya?" Nakakaakit na tanong ni Laura sa binata. "Mga 350 po, ma'am. Malayo talaga eh." Pinagpapawisan ang binata. Amoy niya ang pinaghalong pabango at alak sa katawan ni Laura. Napagtanto agad ng binata na lasing ang magandang misis na pasahero niya. "Okay, sige. No problem. Tara." Sabay ngiti ni Laura sa binata. Imbis na sumakay sa loob ng tricycle, ay pilang sumakay si Laura sa likod ng driver. Tsaka siya yumakap sa bewang ng binata. Nailang naman ang binata. Hindi makakilos ng maayos habang nagmamaneho dahil sa braso na nakayakap sa kanyang bewang. Alam niyang lasing lang ang babae kaya hinahayaan niya lamang to. Makalipas ang 15 minutos, nadaan sa medyo madilim na lugar ang tricycle na sinasakyan nila. Walang masyadong kabahayan at medyo mapuno sa gilid ng kalsada. Nang mapansin yun ni Laura, ay agad niyang pinahinto ang driver. "Kuya, baka pwedeng pakigilid muna yung tricycle. Nasusuka ko eh." "Sige po, ma'am. Ingat na lang po sa gilid. Baka may aso kaya daga." Pagpapaalala naman ng binata. Mapuno at masukal sa gilid ng kalsada na yun. Puro palay na kasi to at ni isa ay walang mga street lights. Kaya delikado at nakakatakot sa lugar na yun. Pero dahil lasing ang magandang misis, mas nangibabaw ang kapilihan nito at uhaw sa katawan.
Type niya ang binatang driver. Gusto niyang makaisa ito sa kanya kahit ngayong gabi lang. Bumaba si Laura mula sa likod ng tricycle. Samahan mo naman ako. Dagdagan ko na lang yung bayad. Ang dilim eh. Pang-aakit ni Laura. Napalunok naman ang binata. Parang alam na niya ang gustong gawin ng babae. Pero kahit ayaw niya, ay kailangan niyang kumita ng salapi para may mauwi siya mamaya sa bahay nila. At isa pa, pansin din ng binata na mataas ang kalidad ng babaeng pasahero niya. Mukhang mayaman to sa suot pa lang na damit. At isa pa, napuna ng binata na maganda ang babae. Sinundan ng binata si Laura hanggang mapunta sila sa medyo gitna ng bukid na kahit may dumadaang sasakyan ay hindi na sila mapapansin pa. Sa paghinto ni Laura ay agad niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Hinila niya to papalapit sa kanya. Halos magkadikit na ang mukha nilang dalawa. Ginitian ng magandang misis ang tricycle driver ng makahulugan. Nagtama ang mga mata nilang dalawa. Ano? Wala ka bang gagawin sa akin? Nangaakit na boses ni Laura. Hindi siya makapag-antay pa. Alam niyang kahit sinong lalaki o tricycle driver ay gagawin siya ng masama kapag nasa ganoon na silang sitwasyon. Lalo na't madilim at tago ang lugar kung nasaan sila. Unti-unting iniangat ni Laura ang kanyang dress, kaya unti-unti ring lumitaw ang kanyang makinis na katawan. Ma'am, kasi baka naman makakulong ho ako sa gagawin kong to sa inyo. Mahirap lang po kami, ma'am. Saad ng lalaki. Pansin na ni Laura ang umbok sa harapan ng short ng lalaki. Kahit alam niyang tinatabla na to, ay nakuha pa rin itong magpigil. Napahanga si Laura sa pinakitang tibay ng binata. Sa isip niya ay meron pa palang mga lalaki na katulad niya. Alam mo kuya, nalasing ako, di ba? Malambing na tanong ni Laura. Oho ma'am, amoy alak kayo eh. So, pasensya na kuya. Sana maintindihan mo ko pero kailangan ko to ngayon. Malambing na sabi ni Laura sa binata. Hindi na nakapagsalita pa ang binata. Natulala na lamang to. Para sa binata, swerte siya dahil makakatikim siya ng libreng putahe. At hindi lang yun. Hindi basta-basta ang babaeng handang makipaglaro sa kanya ng apoy. Kahit madilim, ay aninag niya ang kagandahan nito. Hindi napansin ng binata na nakaluhod na pala sa kanyang harapan si Laura. Unti-unting binaba ni Laura ang suot niyang shorts. Dahil doon, napaatras ng bahagya ang mistisang misis. Nagulat to sa natuklasan. Mukhang swerte ako ngayong gabi kuya. Biglang na-excite si Laura nang malamang may ububuga pala ang binatang tricycle driver. Napapikit na lang ang driver sa kapilihan ng pasahero. Para siyang lalagnatin ang oras na yun. Wala na siyang nagawa pa kundi sabayan ang larong gusto ng babae. Marahin niyang pinahiga ang babae sa ibabaw ng berdeng palayan. Kahit makati ay hindi alintana ng dalawa. Napakagatlabi na lang si Laura bago ibukas ang mga hita para paunlakan ang binata. Napahinto naman ang binata sa nasilayan. Hindi siya makapaniwala. Para siyang nananaginip. Biglang hinila ni Laura ang binata at agad niyang iniyakap ang mga binti niya sa likod ng lalaki. Malakas ang tibok ng puso nilang dalawa habang matamis ang ngitian sa isa't isa. Wala nang nagawa ang binata. Nabighani na rin siya ng malapitan at mapagmasdan ang mukha ng ginang. At sa madilim na palaya na yun, ay natamasa ng dalawa ang hinahanap nilang rurok. Halos mapasigaw si Laura nang magpakasasa sa kanya ang lalaking hindi naman niya asawa. At higit pa roon, ay hindi niya alam ni ang pangalan man lang nito. Pawisan din ang binata. Hindi na siya nakapagpigil sa ganda ng babaeng nagbibigay sa kanya ng ligaya. Mag-aalas 10 na nang makamit ang dalawa ang sukdulan. Hingal at nagpapahinga ang dalawa habang nakahilata pa rin sa palayan. Parehas silang nakatingin sa mga bituin sa langit.
Anong pangalan mo kuya? Tanong ni Laura sa binata. Badong po. Kayo? Laura, nagustuhan mo rin ba ang nangyari sa atin? Siyempre po, sana nga humaulit pa to. Yung sabi ng binata. Sana nga, kaso may asawa ako Badong eh. Nalungkot ang binata nang malaman yun. Minsan lang siya magkagusto sa babae, kaso napapatapat palagi sa may asawa. Hindi ito na ikwento rin ng binata ang buhay niya. Mahirap lamang ang binata. Ulila na siya sa magulang niya at tanging tito niya na lang ang kasama sa maliit na bahay. Tuwing alas 7 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw ay pumapasada si Badong. Matagal na rin natigil sa pag-aaral si Badong dahil kailangan niya munang magbalat ng buto para sa pang-araw-araw. Biglang naawa si Laura. Nais niya tong tulungan kaya binigay niya ang kontak niya sa binata. Text mo ako Badong, kung gusto mong mag-aral, baka magawa natin ng paraan. Nakangiting inabot ni Laura ang papel na may nakasulat na numero niya habang naglalakad na sila papuntang tricycle. Lalong nahulog ang puso ng binata dahil sa kabaitan ng ginang. Pero wala siyang magawa dahil may asawa na nga to. Habang nasa biyahe ay yumakap si Laura sa likuran ni Badong. Para silang mag-asawa sa oras na yun. Ramdam kasi ng babae na komportable siya sa lalaki at kahit hindi pa sila magkakilala ng lubos, ay nararamdaman ni Laura kung gaano kabait ang binata. Alas 11 ng gabi nang maihatid ni Badong si Laura sa harapan ng gate ng subdivision kung saan siya nakatira. Hindi na siya pinapasok ni Laura kasi bawal ang walang ID sa loob ng subdivision. Eto Badong, kunin mo. Inabot ni Laura ang 2,000. Ma'am, ang laki ho nito. Okay lang Badong, para sa'yo yan. Tulong ko sa'yo. At isa pa, nag-enjoy naman ako kanina. Sabay kindat ni Laura sa kanya. Sa maiksing panahon ay nahulog ang loob nila sa isa't isa. Bago makapasok ng subdivision si Laura, ay nag-text sa kanya si Badong. Ingat lagi Miss Laura. Salamat sa lahat. Nag-enjoy din po ako. Sana lagi tayong magkita. Palihim na napangiti ang magandang may bahay sa nabasa. Tila pilit nitong pinipigil ang kilig na nadarama. Pero ayaw man niya, kailangan niyang burahin ang text message na yon ni Badong dahil baka mabasa pa to ng mister niya. Napalitan ang ngiti ni Laura ng kaunting luha ng maalala na kinabukasan na pala magaganap ang pantasya sa kanya ng mister. Ang pagpiestahan siya ng mga barkada ng asawa. Unti-unting lumalayo si Laura sa paningin ni Badong. Nakangiti ito habang pinagmamasdan ang likuran ng babaeng kanina lang ay nagpasaya sa kanya. Kung alam lang ni Badong ang sasapitin ni Laura kinabukasan sa kamay ng mga magbabarkadang seaman. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Sa mga nabitin, just comment down below kung gusto nyo ng part 2.